We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at ating welcome ang ating mga pastors, mga leaders natin, mga primary, mga cell group members natin, lahat ng mga disciples and leaders, ang lahat ng mga invite, yung first time na lamang dito sa online, ay ating pong welcome. Lahat ng mga regular worshipers po natin every Sunday ay ating pong welcome. Na nasa Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din nasa abroad nating mga kapatiran, no? Ating welcome na nasa iba't ibang bansa. So again, good morning po, lalo na sa mga nanay at tatay natin, mga pamilya na magkasama ngayon sa ating pagsamba dito sa online platform ay atin po silang welcome. At simulan natin ang lahat sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin, Ikaw ang may kapangyarihan sa buhay namin. At maraming salamat sa maraming mga pangyayari sa mga nagdaang linggo ay patuloy mo kaming ginagabayan, pinipreserve, iniingatan at patuloy o Diyos na nandyan ka upang kalingain kami, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw o Diyos ang aming kagalingan at Ikaw ang aming katugunan sa aming mga panalangin. And I pray, minister to all your people today. Ikaw po, Diyos, ang kumilos, mangusap sa iyong mga anak sa pamagitan ng mga awitin na aming sama-samang aawitin sa iyong pangalan at sa mga mensahe na aming maririnig. Dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay mag-manifest sa bawat lugar, bawat sulok na saan man ang mga tatay, mga nanay, kabataan, mga leaders, disciples, lahat ng mga worshipers, mga followers, O God, nakasama namin dito every Sunday. I pray blessing to all of us today. In Jesus' name I pray. Amen. Sama-sama po nating damhin ang mga awiting ito. Sambahin natin ang ating Panginoon. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Now is the time for God's people to arise. The day is here, Lord, your kingdom we will build. We are called for greater, we are called for more. Let your love and power move through us. All we want is you, Lord, come and fill us. Hear the cry of our hearts, come and pour it out, pour it out on us. You alone are the one we desire. You alone are the one that we're living for. So pour it out on us. Come and pour it out, Lord. We worship you, Jesus. Lift your name, for we have called for greater, Lord. Say now is the time. Now is the time for God's people to arrive. The day is here. The day is here. Lord, your kingdom we will build. We are called for greater. We are called for more. Let your love and power move through us. 'Cause all we want
Maraming salamat po sa mga awitin na ating narinig at nagpapasalamat tayo sa CGS Philippines Worship Team at sa oras na ito mga kapatid, ang ating mga Bible, mga notebook at the same time yung ating mga ballpen ay ating pong ihanda. O kaya yung mga gadget po natin na nandyan po, may mga salita ng Diyos ay ating i-prepare. This is your time together with God. Don't allow yourself na may mga disturbance tayo. Ang iba nasa sala, nasa kwarto, o kaya iba nasa biyahe. No, focus po tayo ngayon kasi ito yung oras natin para sa ating Panginoon. At I know na all of us ay nilaan natin to kasi para kay Lord to. No? At naway ang mga mensaheng ito maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Buksan natin sa Genesis 12 verses 1 to 5, ang ating mga Bible. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. Ang mensahe ngayon natin ngayong umaga, nakabatay dito sa Genesis 12, 1 to 5, may instruction ng Diyos kay Abraham. Ang instruction ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong bayan. Iwanan mo ang iyong ama at mga kamag-anak. So may instruction sa kanyang, go forth. Ibig sabihin, umalis ka sa iyong bayan. At dito may pangako ang Diyos, pararamihin ko ang iyong mga anak, apo, gagawin ko silang isang malaking bansa. At sabi sa verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. So ibig sabihin, dito natin makikita, isa ito sa ating i-discuss ngayong umaga. Bago mangyari ang pagpapala na yan, meron tayong dapat gawin. At dito, meron tayong tinatawag na participation sa plano ng Diyos. Ang ating paksa sa umagang ito is a progressive life. A progressive life. Sa Tagalog, ang salitang progressive life, ang buhay na umuunlad. Layunin ng Diyos na lahat tayo ay umuunlad. So pag sinabing umuunlad, kailangan mo ang pagpapasya. Because progressive life is a choice. At ang progressive life starts with God. Nagsisimula yan sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo nagdi-desire na umunlad at ito ay nagsisimula yan sa Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, hindi nais ng Lord na ikaw ay nananatili lang dyan sa bahay mo. Ikaw ay nananatili lang sa kalagayan mo. Ikaw ay nananatili ka lang naka-standby. Ibig sabihin, dapat may progress ang buhay natin. So, kung mapapansin natin sa arena ng mga Kristiyano, ang ating journey sa paglilingkod, hindi kahabang buhay lang na nakikinig. There must be a progress in your life. At dapat nakikita spiritually ang progress sa atin. Umuunlad din ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi ka habang buhay na cell members, dapat time will come, maging disciple ka, maging leader ka, maging leader of leaders. That is the typical example of a spiritual progress. So sa tagal ng nating paglilingkod sa Lord, meron iba 10 years, 20 years, 30 years. Ang iba, sa halip na mag-progress, nag-regress. Alam nyo ba regress? Paurong. 10 taon na sa church, ang nangyari,
matampuhin pa rin, maramdamin pa din. Iba 20 years na sa church, pinagmalaki na matagal na sila, pero anong nangyari naman? Paurong din ang kanilang pag-iisip. Ang iba hindi na umunlad sa kanilang spiritual. Pinagmalaki na nila matagal sila. Pero hindi sila nagagamit. Hanggang ngayon, tagapakinig pa rin. I know different people ngayon ang nandito. Tagapakinig. At the same time, meron namang disciples, may mga leaders, may mga followers, may mga listener, may mga worshiper. Pero tandaan natin, iilan lang dyan ang nagpa-progress. Kasi iba sa tagal na nakikinig, hanggang pakikinig lang sila. Pero walang pag-unlad ang kanilang buhay espiritual. Kaya ito yung ating pag-usapan, mga kapatid. Hindi layunin ng Lord na paurong ka. Paurong ka mag-isip. Pa-immature ka mag-isip. Kung saan matagal ka na, kumikitid pa ang iyong pangunawa. Kung matagal ka na, kumikitid pa ang pangintindi mo. So nais na Lord, pati utak natin lumalago. Kaisipan natin lumalawak. So ibig sabihin, ang progressive life, holistic ang approach nito. Hindi yung umuunlad ka lang sa material na bagay. Pero, bagsak ka pagdating sa spiritual. Kaya ang progressive life, hindi yung marami kang material things. Marami kang mansyon, marami kang pera, marami kang property, umunlad ang business mo. Hindi yon progressive life. Ang progressive life, hindi masama na may property ka, pero kasama ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Ang progressive life, balanse. Umuunlad ang kabuhayan mo materially, umuunlad ka rin spiritually. That's a progressive life. At ganito, nagsimula ang Diyos dito ngayon kay Abraham. Kung mapapansin natin, dito nang galing ang bansang Israel sa lahi ni Abraham. Kaya nag-progress si Abraham, dumami lahi niya at pinagpala siya ng Panginoon. Kaya ang totoong pagpapala, pag-unlad ng buhay, hindi yan bigay ng mundo at hindi rin yan galing sa human effort mo. Pwedeng umunlad ka financially, pag walang Diyos yan, hindi yan totoong pag-unlad. Ang totoong pag-unlad, partner mo sa buhay, ang Diyos. Kaya pansinin ninyo dito, sa binasa natin sa verse 1, hindi nagkamali dito yan. Bakit Abram? Ba't Abram? Kayon, kapag binasa mo ang Genesis, makikita mo, Abraham na. Why? Kinonek na ang Diyos sa buhay ni Abram na naging Abraham na siya. The word Yahweh, kinonek na sa kanya. So gusto kong makita sa inyo, mga kapatid, hindi pag-unlad ng buhay pag walang Diyos na kasama sa atin. Ibig sabihin, ginagamit ka ng Diyos, nagministeryo ka para sa Panginoon, hindi lang para sa mga pastor. Kung nakilala mo ang Panginoon, naghahanap buhay ka, nagtatrabaho ka, kasama mo pamilya mo, partner mo dapat si Lord. That is why a progressive life, number 1, you obey the voice of God. That is a progressive life. Ibig sabihin, nakikinig ka palagi sa boses ng Diyos. Tingnan ninyo, pag kayo nagbasa ng Genesis, magtataka kayo, akala nagkamali ata to, typo error. Hindi. Actually, may ano yan. Hanggang si Abraham ay hindi umalis sa kalalagayan niya, Abram pa rin siya. Nang umalis siya sa kanyang kinalagyan, nilisan niya ang kanyang bayan, iniwan niyang nanay at mga kamag-anak niya ang ama niya, at tinuro sa kanyang bayan pupuntahan niya. Blurred pa kay Abraham yun kung saan siya pupunta. But still, he obeyed the voice of God. At doon nagsimula ngayon na tinawag na siyang Abraham. Connected na si Yahweh sa buhay niya. Kita niyo, mga kapatid? Kaya pag walang Diyos ang buhay mo, kahit may billions of pesos ka, trillion of pesos, million of pesos, it will not satisfy your life. There is no God there. Ibig sabihin, ang maunlad na buhay, partner mo si Lord sa bawat segundo, minuto ng negosyo mo, ng trabaho mo, ng pamilya mo. Like what I said, sinasabi ko palagi dito, iba nakapag-asawa lang. Wala nang oras sa pagsamba, wala nang oras sa cell group, wala nang oras sa discipleship. Ang iba nakapagtrabaho lang.
Akala nila ay mapapabuti sila. Iniwan ang gawain. Pero hindi nyo ba alam, katumbas yan kapatid, no? Sa pagbawas mo ng buhay mo. Si Abraham nga dinugtungan eh. Ikaw naman nagbawas. Ang Abraham niya naging Abraham. Why? Dahil naunawaan ni Abraham, wala siyang magagawa kung walang Diyos sa kanya. Kaya nung sumunod siya sa Lord, nagbitaw na ng pangako ang Diyos sa kanya agad. So a progressive life, you obey the voice of God. You obey the law of God. Sa time natin, ang voice of God is the Word of God. Kaya wala nang audible voice ngayon. Tamad ka magbasa ng Bible, gusto mo lang may marinig ka. Walang mangyayari dyan kasi may iba nagtuturo. Sinabi ng Diyos sa aking kagabi na panaginipan ko ang Panginoon. Mga hindi nagbabasa ng Bible yan. Si Lord hindi magpakita sa panaginip. Baka ibang Diyos yan. At wala kang marinig na boses ng Diyos ngayon. Ang boses ng Diyos, hindi literal. Sipagan mo magbasa ng Bible every day. That is the voice of God. Malinaw po yan mga kapatid na ang progressive life, sinabi yan sa Joshua 1:8. Palagi nating binabasa ito, pero binabaliwala natin. Ano sabi sa Joshua chapter 1, verse 8? Tingnan po natin ang ating mga Bible. Ang iba memorize nga po ito. Pero kung tingnan natin, tatlo ang makikita ninyo dito sa verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. So, hindi mo lang pala siya binabasa. Anong sunod? Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad ang lahat na nakasakad doon. So, ang salitang pagbulay-bulay, maintindihan nyo to. Yung mga tao na palagi problema iniisip, palitan mong bulay-bulayin ang salita ng Diyos sa halip na problema. Ibig sabihin, yung mga taong in love, yung mga na-attract sa kapwa niya sa opposite sex, yung first time ka ma-in love, binubulay-bulay mo yung mukha niya, palitan mo salita ng Diyos, isipin mo. Yun ang bulay-bulay. Yung bang nakaupo ka, siya pa rin na nasa utak mo, nasa CR ka, siya pa rin nasa utak mo, madly in love ka talaga. Pero yun ang pagbulay-bulay. Ang pagbulay-bulay, nakaupo ka, nakatayo ka, nakahiga ka, iniisip mo yung binabasa mo salita ng Diyos. Pagkatapos, ano sinabi dito? Upang matupad mo lahat na nakasaad doon. So, tatlo yan. Binasa, binulay-bulay, at tinupad. So, ibig sabihin, tinutupad mo ang salita ng Diyos, lahat ng mga sinasabing pangako ng Panginoon at utos niya, ano ang naging outcome? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kita niyo mga kapatid, this is a progressive life. Ang iba nalimutan nila Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi lang, basahin. Binasa, nag-report. Ilang notebook na ang binigay sa leader para sabihin may devotion. Hindi naman binulay-bulay at hindi naman pinamuhay. Kaya walang tagumpay. Kaya maraming nagtataka, ilang taon ka na akong nagbabasa ng Bible. Bakit baon pa rin ako sa utang? Bakit hindi lumalago ang aking disciples? Bakit nagugulumihanan at natatalo ako sa mga problema? Madali akong manghina, hanggang basa ka lang eh. Ang sabi sa Joshua, basahin, bulay-bulayin, at tuparin. Ibig sabihin, kaya ka nagbasa, hindi para i-report, hindi para pang debate, hindi para pang argue ang salita ng Diyos. Binabasa mo yan kasi guidelines mo yan sa buhay. Halimbawa, nakalagay dyan, sa Revelation, ang magnanakaw itatapon sa naglalagablab na impyerno. Nakita mo, masama ang magnakaw. Huwag ka magnakaw. Yun ang tinatawag na tinupad mo salita ng Diyos. Di po ba? Ibig sabihin, pag kawatan ka, impyerno ka talaga. Di ba? Kawatan ka sa bahay nyo, kawatan ka sa trabaho mo, kawatan ka sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi ka nagbulay-bulay ng salita ng Diyos at hindi mo pinamuhay. Pag pinamuhay mo salita ng Diyos, nakita mo, small things or big things, pag hindi sa'yo, hindi mo yan kukunin. Kasi,
pinamuhay mo ang salita ng Diyos. Tinupad mo. You obey the voice of God. At doon magsimula ang progressive life, mga kapatid. So ito yung sinasabi sa Joshua 1:8. Marami nagbabasa nito hanggang sa gitna lang. So basa lang sila ng basa. Pangit pa rin ang ugali. Basa pa rin ng basa, nandadaya pa rin sa kapwa. Ang pagsisinungaling ay kapahamakan din ng patutungan. So pagiging kawatan, magkaibigan niya ng sinungaling. Ang kawatan hindi umaamin na siya ay nagnakaw. Kita niyo mga kapatid? So lahat ng yan, patungong impyerno. Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Kaya ang pag-unlad ng buhay, nagsimula sa Diyos at nagsimula sa pag-unlad ng iyong pagsunod sa salita ng Diyos. So saan ka man nakapwesto, sa bahay ninyo, hindi ka nangungupit. Pag nagtrabaho ka, hindi mo ninanakaw ang oras ng trabaho mo na nag-YouTube ka, nag-Instagram ka, nagtatrabaho ka. Pag nanakaw din yon. Pag ikaw ay government official, ang upbringing mo nung maliit ka, magnanakaw ka nandoon sa bahay nyo, dadalhin mo yon kapag opisyalis ka rin ng gobyerno. Nakita niyo mga kapatid? Kaya tandaan po natin, may mga mayaman na nagpagal, saludo tayo dyan, sa mabuting paraan. Ang mahirap niyan, yumaman ka sa korupsyon. Nakakadiri yon. Sabi nga ng isang opisyal na malinis, dapat pausuhin natin. Minsan, ang mga mayayaman ngayon, ginagalang pa yung mga kawatan Nakabarong, binabantayan. Yung nagnakaw ng mangga, kulong agad. Di ba? Pero makikita natin, ganun ngayon ka-worst ang ating bansa. So we need to be sensitive na this is now the time for us na makita natin na binubunyag na ng Diyos ang wickedness. At pinapakita ng Diyos kung ano ang righteousness. Ang righteousness nagsimula sa Word of God. At yan ang magiging legacy natin sa ating mga anak. Di ba, saklap, tatay ka, kawatan ka, di damay pati anak mo niyan. Hindi magandang legacy yon. Nakita natin mga kapatid, ang magandang legacy, you live a godly life, nag-progress ang life mo, it's because you start with God. Like Abraham. Naging Abraham na siya. Because Abraham obeyed the voice of God. The voice of God is the Word of God. The voice of God is the voice of your spiritual leader. The voice of your parents. The voice of your mentor. So, ang voice of God, not only exclusive sa Word of God. Minsan, kinukorek ka ng parents mo. Ayaw mo makinig. Ano nangyari? Nabuntis ka tuloy nang wala sa panahon. Pabigat ka tuloy sa inyong bahay. Kita nyo yon? Hindi ka nakikinig sa parents mo Niluloko mo parents mo. Our parents sometimes, dyan si Lord nagko-connect. Our mentor, our leader, may mga mentor po tayo. Si Lord nagko-connect sa mga mentor natin. Chine-check ka, tinuturuan ka, pero rebelde ka sa mentor mo. Kaya mapapansin mo, wala kang kapanatagan, wala kang kapayapaan. You run with your own life without God. Sabi na iba, kahit wala naman akong discipleship, walang mentor, nakakapag-serve naman ako kay Lord mag-isa Hindi ka papaboran ng Diyos. Kasi hindi si Lord magdadirect sa mga taong hindi nagpapasakop sa kapwa-tao. Sa tao nga, hindi ka nagpapasakop lalo na kung sa Diyos mismo. Di ba? Kaya ako naniniwala, if you honor and respect your mentor, your leader, you obey them, kinan ninyo, you are now a leader of leaders. At the same time, umuunlad negosyo mo. Pinagpala ka ng Panginoon. Yun ang progressive life because you obey the voice of God through your mentor, through your leader, through your pastor, through your parents. And sometimes, pag hindi mo sila pakinggan, gagawin ng Lord ang voice niya through what? Crisis in life. Circumstances in life. Akala mo pagsubok sa buhay mo, yun pala nagsasalita ng Diyos sa iyo. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, hingi ka ng hingi kay Lord, nagumaling ka. Nagsasalita ng Diyos sa sakit mo
na your body is the temple of God. Ayan. Alam mo na bawal ng uminom ng soft drinks, nakakasira yan sa katawan natin, too much sugar, tuloy-tuloy ka pa din. Pag kumain ka, sobra-sobra, no? Busog na busog ka, pero uubusin mo pa rin. So, tumataas din ang sugar natin, ang ating level ng sugar. Mapektuhan tayo. So, ibig sabihin, sometimes our body talk to us na dapat nakikinig ka rin sa katawan mo. Halimbawa, inaantok ka na, ayaw mo pa rin matulog. Pero ang katawan mo gusto matulog, nilabanan mo. Magkakasakit ka talaga. Ibig sabihin, ang voice ng God, sometimes our body speaks. The voice of God, sometimes, those people around us. Minsan, like what I said, crisis sa health. Ang nagtataka ka, kumikita ka ng malaki, pero hirap ka sa pagbayad sa mga kautangan. Bakit? Hindi ka pala nagtatites eh. The voice of God teaches us, no, to return what belongs to Him. Alam nyo ba, that is also corruption. Yung hindi, ginagamit mo ang hindi para sa iyo. Nakita nyo mga kapatid? At marami hindi ginagawa yan. Matagal ng Kristiyano, matagal ng disciple, hindi sila honest sa kanilang tithes. Magtataka ka, masipag naman sa paglilingkod, nagdi-disciple naman, di dumadami ang mga hindi faithful kay Lord. Kaya mapapansin ninyo, ang mga faithful tither, kita mo yung protection ng Lord, ang blessing ng Lord, because they obey the voice of God in the area of their finances. And sometimes, in the area of our physical, sometimes yung naramdaman ka sa physical mo, mukhang sumusubra ka na sa kinakain mo, maraming tamis kang kinakain. O kaya sobra ka sa alat. Di ba? Pag sinaway ka, nagagalit ka pa. Kaya mangyayari, pag nagkasakit tayo, may mga taong may care sa atin, hindi yan sila nainggit, may care sa atin. Hinay-hinay sa chicharon. Okay? O chicharon at soft drinks, ikakamatay natin yon mga kapatid. Pag kumain ka ng chicharon, nakita mo na hindi okay yan, kahit isa, makatikim man lang. Ayun. Nakita nyo po? Nagsasalita si Lord in the area of our finances, in the area of our health, sa kalusugan natin. And sometimes, that is also crisis in us. Mukhang may rebuke na si Lord sa akin. Sa finances, hindi ako faithful kay Lord, kaya pala kapos. No? Kahit na magtrabaho ako, kumayod kahit Sunday. Dishonest ako na ibalik ang para sa Lord. Banal yun sa Kanya. Nakuha niyo mga kapatid? 10 taon ka na, 20 years ka na, talo ka pa ng 1 year pa lang. Sumunod siya sa voice of God. Di po ba? Kaya walang patagalan dito sa ating paglilingkod kay Lord. Marami nagmamalaki, tagal na raw sa church, parang siya na may-ari ng church. Pero bansot ang kanyang spiritual. Walang progress. Kaya ang pag-unlad is holistic. Spiritually, mentally, physically. Holistic ang progress ng buhay. Financially. Ang iba, nag-progress ka nga financially. Pero patay ka naman sa spiritual. That is not progress. No? Mangmang ka naman pagdating sa spiritual. Hindi mo maintindihan ang mga bagay na spiritual. Pang-physical ka lang. Kaya mapapansin mo, pag may problema ka, dinadaan mo sa pag-iinom, dinadaan mo sa paninigarilyo, pagda-drugs, pamamasyal. Pero at the end of the day, hindi na-solve ang problem mo. Kasi nakapokus ka lang sa pag-unlad sa material. Hindi mo pina-unlad ang spiritual mo. Hindi ka sumunod sa leader mo. Tinapon mo discipleship. Tinapon mo cell group. Nakita niyo mga kapatid? Kalooban ng Diyos na mag-progress tayo. Pero this progressive life is holistic. Tandaan natin yon mga kapatid. Kaya number 1, dapat na makita nyo, marami pala si Lord pamamaraan sa boses niya. Hindi literal voice. Sometimes your parents, your leader, your pastor is the voice of God. Tamad ka magbasa ng Bible eh. Kaya si Lord, idadaan niya ngayon sa mga krisis sa buhay mo. Sometimes problem in us. Ang problemang dumadaan sa atin, nagsasalita si Lord yan. Mga kapatid. So makikita po natin, maraming paraan ang Diyos para pakinggan natin siya. Dahil ang kalooban ni Lord, mag-progress tayo. Umunlad po tayo, mga kapatid.
Kaya, tandaan natin, hindi natin dapat gawin na yumaman ka pero nagnakaw ka. Di ba? Anong sabi? Iiwan ko ang number 1 sa Proverbs 11:28. Anong sabi sa Kawikaan? No? Kawikaan 11:28. Anong sabi sa Kawikaan 11:28? Proverbs 11:28. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kita niyo mga kapatid? Kahit you have thousands, millions, billions of pesos, pag diyan ka nagtitiwala, malalanta ka talaga na parang dahon. Ngunit ang matuwid, sino ang mga taong ito? Sila ang giginhawa tulad ng sariwang halaman. Iba si Lord magpala. Pagpapalain ka niya kapag matuwid kang namumuhay. Ibig sabihin, yun ang blessing na galing sa itaas. Hindi nakaw na pagpapala na nakuha lang sa hindi sa'yo. Nakita niyo mga kapatid? Kaya dapat, righteousness must reign in us. Maghari ang katuwiran sa atin, mga kapatid. Kaya tandaan natin, a progressive life, you obey the voice of God. No, importante po yun. Second, ang progressive life, kung balikan natin doon sa Genesis chapter 12, na binasa po natin, you abandon your comfort zone for God. That's a progressive life. Pag sinabing abandon, iwan mo kung nasaan ka ngayon. Iwan mo yung comfort zone mo, kapatid. Sabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at kamag-anak, at pararamihin kita. Alam niyo ba ang comfort zone natin sometimes? Yung bahay natin. That is our comfort zone. Ang ibig sabihin ng Diyos, iwanan mo na yung daily routine mo. No? Yung katamaran, iwanan mo na yung katamaran. Ang mga lazy people ay hindi magpa-progress. Tanghaling tapat na, nakahiga ka pa din. Saan ka nakakita? Nag-morning prayer ka nga, bumalik ka naman ng tulog. Ayun, mas mahaba pa tulog mo kaysa morning prayer. Kita niya mga kapatid, papasa ka lang ng picture tapos tulog ka na. Hindi ka naman nag-devotion. Ang mga taong nasa comfort zone, sinungaling, dami dahilan. At ito mga insecure people yan. Ito yung mga tao, kapag nasa comfort zone ka, puro kainggit. No? It is a place of no correction. Ayaw mo na kinokorek ka. That's your comfort zone. Ayaw mo pinakaalaman yung comfort zone mo. Ang comfort zone is a bad place. There is no improvement in your life. Ayon. Na hanggang ngayon, listener ka pa rin. Sa halip na you are now a leader, still you are listener. That is a comfort zone. Madaling mamuna, madaling mag-critic. Ang mga comfort zone, pumapalakpak ka lang palagi. Namumuna ka lang palagi. But you are not useful in the kingdom of God. That's comfort zone. Nakita niyo mga kapatid? So ang comfort zone, hindi ka umaalis sa nakasanayan mo. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong tahanan, ang iyong ama, kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang malaking bansa. Nakita niyo mga kapatid? That's the faith of Abraham. Hindi niya alam kung bakit siya pinapaalis ng Diyos sa kanyang kinalalagyan. Hindi niya alam, comfort zone niya pala yon. Nakita niyo po? Sa Pilipinas, nag-asawa na yung anak, nagbinata na yung mga apo, nakipisan pa rin sa magulang. Kasi, loving together tayo kasi. Di po ba? Yung parang, hindi natin maiwan yung ating parents. Mapagmahal tayo sa ating magulang. Pero alam nyo ba, nasa Bible kasi sinasabi, pag ikaw ay mag-aasawa, dapat bumubukod ka na ng bahay.
Kasi isa lang ang hari sa bahay. Minsan yung itong mga anak na nag-asawa, yung mga asawa nila, sila pa yung hari eh. Sila pang reyna eh. Ang nanay at tatay natin, reyna at hari ng bahay yan. Ngayon, nag-asawa, limbawa ako, pumisan ako sa kanila. Hindi naman dalawa kami ng tatay ko ang hari. Ang asawa ko, siya din ang reyna. Ang kailangan, bumukod kami ng bahay. Pinangatawan na namin mag-asawa, tapos makipisang kami sa parents namin. So, pangatawan na naming bayaran ang mga upa, pambayad ng ilaw, ng kuryente. So, ibig sabihin, minsan nangyayari pa, yung mga in-laws natin, yun pang matapang sa ating parents. Ayon. Sa halip na igalang po natin. Nakita niyo mga kapatid? So we need to abandon our comfort zone. Kung nagpasya ka na mag-aasawa ka, may bahay ka o kaya may upahan kang bahay, umalis ka dyan. Sa tahanan ng iyong magulang. Di ba? At doon mong panindigan, doon ka ibibless ng Panginoon. Hindi magkaroon ng trouble ang family. Kaya may trouble sometimes ang family, dalawa hari at dalawa reyna eh. Nakita nyo mga kapatid? Importante yan. Meron tayong wrong culture. May maling kultura po tayo. Huwag ka mag-asawa kung hindi mo kaya panindigan na lisanin ng parents mo. Diba? Dapat ang mga parents natin dadalawin. Pero ang kanilang itinatag na propidad, huwag nating kunin. Di po ba? So, you must abandon your comfort zone in order for you to receive blessing. So, ang comfort zone ng karamihan sa spiritual, kaya hindi nagpa-progress, makinig lang na makinig. Ayaw sa discipleship, ayaw sa training, ayaw na maging leader, takot. The only solution is to lift the group. Yan ang mga taong walang pag-unlad ang spiritual. Pabigat sa buhay yan. Alam nyo ba bakit ini-emphasize natin na nagagamit tayo palagi kay Lord, na hindi lang tayo listener? Tingnan nyo ang mga church ngayon, marami listener, nakikinig, nakaupo sa magandang aircon, paligid malaki, growing na raw ang church. Ang nangyayari sa bansang Pilipinas natin, maraming kawatan dahil ang mga churches natutulog. Gusto kantahan, awitan, gusto ay mga hindi lang kantahan, pagalingan ng awit. May alto, tenor, bass, soprano, pagalingan ng tugtog. Si Satanas kasama din sa kumakanta. At the same time, hindi lang pagkanta, sayawan naman sa church. Tapos, hindi lang sayawan sa church, pagalingan ng tamburin. Pagalingan ng ganda ng church. Si Satanas tuwang-tuwa dyan. Kung hindi man kantahan, sayawan. Sabi ni Jesus Christ, go and make disciples. Hindi nagdi-disciple ang mga churches, hindi nagwiwinsol ang mga churches. At kagagawan din to ng mga leaders sometimes. Ang nangyari sa atin, mga kapatid, tinolerate natin ang mga members ng church, makinig lang sila. Growing na dating mo sa church. So sa dami ng mga churches na Christian, nalimutan natin mag-win souls. Kaya maraming kawatan, maraming mga tao na unrighteous ang ginagawa, nandadaya, nagnanakaw, nagsisinungaling. Kasi kagagawan din ng mga churches yan. No? Kaya ang reflection ng ating Pilipinas, reflection ng mga churches. Pag nag-winsol ka, tingin sa iyo, kulto ka. Pag nag-winsol ka, tingin sa iyo, nagpapadami ka ng church. Hindi mo alam, pag nag-winsol ka, you redeem people from curse through the Lord Jesus Christ. Kasi you are the bearer of the gospel. Pag nag-winsol ka, you are the bearer of the gospel to redeem those people through the Lord Jesus Christ. To restore those people from sin. Ang nangyari, ang mga churches ngayon nakapokus sa pagpaganda ng church, pagsasayaw, kantahan. Kaya kung nagbi-blame tayo ng government natin, isa tayo din dyan sa nag-tolerate. Kaya nga, tama naman yung sinabi ni Cara David na isang journalist. Tinanong siya, anong wish mo sa birthday mo? Sana lahat ng magnanakaw mamatay. Kita niyo mga kapatid? So pag namatay lahat yan,
nag-disciple ka, yun ang ilalagay ng Panginoon. Kita nyo po? Sigurado walang magpapatakbo sa bansa natin kasi patay lahat eh. Pati sa church, marami mamamatay din. Nagnakaw ng ikapo. Kita nyo? So, ibig sabihin, marami ding magnanakaw sa church. Pag namatay lahat yan, nung time ni Moses, namatay yung mga reklamador, ang nakarating sa lupang pangako, mga new generation. Nakita nyo po? Ang nakapasok lang, 20 below. Patay lahat. Mga mareklamo, maraming mga arguments. Kaya tandaan natin mga kapatid, maghanda po tayo na may sumibol na mga matinong mga leaders and disciples. That is why we continue discipling people. That is why we need to abandon our comfort zone. Kayo dyan, hindi puro kayo pakinig lang. Magaling ka mag-critic sa Facebook, hanggang listener ka rin lang sa pagsamba kay Lord. Dapat, here I am, Lord, use me. I want to be a leader so that I can give legacy to the next generation. Magaling, ano ka lang spectator ka lang, pero you are not participants. Nakita nyo, kapatid? Tapos pag nag-comment tayo, wagas, wala ka pang ang leader na develop, wala ka pang disciple na na-develop. Ibig sabihin, if we want to change our nation, be a leader of leaders. A leader that is righteous and just. Kasi lumilipas ang panahon, mamamatay din naman lahat tayo. Pero ang susunod dapat mga righteous leader, mga kapatid. That is why we need to abandon our comfort zone for God. Ito, madrama, 20 years na. Ito, matitiso rin. Ito naman, hindi na lumago-lago, chismosa pa din hanggang ngayon. No, ang tanda na, chismosa pa rin. Tumanda na sa church, hindi man lang nagamit ng Diyos. Di ba? Marami. Naging reliyoso na sa church. Ayon. Pero feeling niya, born again siya, hindi niya alam, pa-impyerno pala pupuntahan niya. Nakita niyo mga kapatid? Kasi ako naniniwala, ang mga useful disciples, ito yung mga active na until now, nagpapatuloy, naging fruitful, naging productive, naging progressive ang buhay. Yun ang mga tao na talagang totoong niligtas ng Panginoon. Ang hindi ligtas, ay ayaw niyang ginagamit siya, tatatakot siya, kasi hindi pa siya saved eh. You cannot give what you don't have. You cannot share salvation if you are not saved. Mga kapatid, takot ka magbahagi ng gospel kasi ang gospel hindi tumalab sa iyo. Gossip ang tumalab sa iyo. Saka nakakita, tumalab sa iyo ang chismis, pero hindi tumalab sa iyo ang salita ng Diyos. Ayon. So, ang mga taong regress ang life, hindi yan useful kay Lord. Marami yan sa church. Nakatambay lang dyan, hindi sumusunod, hindi sila nakikinig sa boses ng Diyos. Pabigat sa church, hindi asset ng church. Ang asset kasi ng church, like sa bahay natin, washing machine, asset yan. Di po ba? Yung ating refrigerator, asset yan, nagagamit eh. Yung plancha mo, i-asset mo yan. Pero may mga gamit ka na hindi na asset. Anong tawag nun? Liability. Yung mga luma mo na sapatos, tinambak mo lang dyan, lumang damit, pampasikip lang yan. Marami sa church, akala mo lumalago kayo, dami nyo, sikip kayo eh. Marami dyan mga pabigat. Hindi nagwi-win soul. Hindi dumadalo sa training. Pasaway sa church. So, ang pagsiksikan sa church, it does not mean na you are growing. Growing ang church if you have leaders of leaders. You have disciple who disciple others. Hindi by numbers na siksikan ang crowd pag Sunday. Growing na ang church. Hindi. Ilan ang disciples? Ilan ang leaders? Karamihan sa atin, puro attendee lang. Come and go lang sa church. That is why we need to abandon our comfort zone. Kung ikaw ngayon, nandito ka, anong estado mo? Listener ka ba? Worshipper ka ba? O ikaw ay leader of cell group? Nakita niyo mga kapatid? Maraming kategori ang nandito sa ating ngayon. Iba nga, hindi tinatapos ang worship pag nakinig.
Di ba? Nakinig sila ng message. Ang iba pag tinamaan nga, iniwanan na nila ang pagkikinig eh. Yan ang mga taong hindi nagko-contribute sa ikakabuti ng ating bansa. Dapat nakinig ka, nasaktan ka, nakita mo, pabigat pala ako dito sa mundong ito, dapat magamit ako. Reklamador ako, dapat nagagamit ng Lord. Kaya marami pong mga wicked people, kasi yung feeling righteous na nasa church, puro lang sila bumubutas ng upuan ng church. Binubutas na nila upuan ng church, saka sila pa may-ari ng upuan. Meron pang ganyan, 20 years na siya sa church, walang pwedeng umupo dyan sa upuan niya. So critic siya sa pastor, critic siya sa mga leaders, tumanda na siya, hindi pa siya nagagamit ng Panginoon. Ang iba naman, palipat-lipat ng church. Kapag tinamaan, lipat dito. Kapag nagsawa, lipat naman dito. Walang vision kasi. Walang connection at walang leader na nag-aalaga. Kaya marami po nakakilala kay Lord, hanggang kilala lang si Lord, pero hindi sila nagagamit. Kaya saludo sa mga tao na dati attendee, ngayon leader of leaders na, ngayon multiplier na. Ibig sabihin, sila yung halimbawa na they abandon their comfort zone. Na dati reklamador, dati mareklamo, mahina, matampuhin, maramdamin, nagpagamit siya at nagsumunod siya sa kanyang leader, sa mentor niya, kinokorek siya, inayos niya yung ugali niyang hindi teachable, nag-submit siya. At ngayon, na-refine, naayos siya ngayon, at sa ngayon, productive na siya. Marami siya na-produce na leaders. Yan ang may contribution sa ating bansa. Nakita niyo po? Masunurin na sa magulang ang kanyang mga alaga. Faithful na sa trabaho. Faithful na rin para sa gawain ng Panginoon. At sa kanyang unang kinikita, binabalik niya para sa Lord. Alam niyo, sa small things, you contribute a lot to our government. Nakita niyo mga kapatid? Kumbaga sa inyo palang, pigilan niyo ng mga corrupt sa generation na to. Ang mga Gen Z ngayon, pasaway na din. Ayaw na rin turuan. Feeling entitled. Nakita niyo po? So nakita natin mga kapatid, may mga ilan pa dyan na dapat nating agapan. That is why, ang progressive life, you abandon your comfort zone for God. Iwanan mong comfort zone mo na hindi nagpa-progress sa buhay mo. Maging correctable ka, willing ka sa mga rebuke. That is for your own good. Kapatid, kasi ang comfort zone, nandyan ang mga spectator. Andyan mga kapatid, ang mga tamad. Andyan ang mga negative mindset. Andyan ang mga chismosa at chismoso. Andyan mga backbiters. Kaya very bad ang comfort zone. Andyan ang buhay na routinary lamang. Walang challenge. That is why, if you want a progressive life, abandon your comfort zone. Willing ka ngayon na harapin ang panibagong yugto ng buhay mo, na someone will mentor you, disciple you. Ayan. Kasi ang comfort zone, walang mentor dyan, walang nagdi-disciple sa iyo. Dalo ka lang at makinig. Tapos, wala na nagli-lead sa buhay mo. Comfort zone yan. Naging selective ka sa Bible. The third. So nakita niyo mga kapatid, a progressive life. Number 3, you accept challenges from God. At ang challenge ngayon kay Abraham dito, siyempre, close tie niya parents niya. Sabi ni Yahweh, lisanin mo ang bayan mo, tahanan mo, ama, kamag-anak mo, at pararamihin ko ang iyong mga anak. Pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala, aking pagpapalain. That is in verse 3. At ang sa iyo'y sumumpa, aking susumpain. So Abraham, accept the challenge. Dahil may promise si Lord sa kanya. Umalis ka sa kinalalagyan mo na hindi ka puro listener lang. Hindi ka puro attend lang.
dapat ginagamit ka, then God will increase you, will bless you. Ibig sabihin, gusto ng Diyos umuunlad lahat tayo. Walang tamad na umunlad. No? Tamad ang spiritual, tamad magbasa ng Bible. Hindi unlad yan. Tamad magtrabaho para kumita, hindi rin unlad yan. Kaya ang tamad, kasalanan yon sa Diyos. Di ba? Biro mo, pinapakain mo yung tamad sa bahay nyo. Puro lang cellphone. No? Nagpapataas pa ng bayaran sa kuryente. At sa church ganun din, maraming tamad hanggang nakikinig lang. Ayaw nila ng challenge, mga kapatid. At hindi nyo ba alam, ang mga challenges sa buhay natin, that is our progress in life. We need to wake up the potential that we have in us. You are meant to progress. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Nakadesign ka na mag-progress. Ang halimbawa ko sa inyo dito, mga kapatid, itong mga Pilipino na nag-progress ang buhay, ginising nila ang potential nila. Sinong tatlong Pilipino na to? Isang latest ngayon, si Alex Ayala. A young person, I think 20 years old, nagulantang niya ang buong bansa. She is one of the champion sa larong tennis. Ilang oras siyang tinitrain ng sarili niya, nagpapakoach siya. Si Alex Ayala ngayon, nag-accumulate ng millions of dollars. A very young person. Nag-donate siya ng 15 million sa mga walang bahay. Biro mo, wala sa government, ha? 50 million sa mga walang tahanan. At ang batang ito, nakita niyang potential niya, meron siyang passion sa paglaro ng tennis. At isa lang ang sumasambit sa bibig niya pag nananalo siya, mga kapatid. May acknowledgement pa rin siya sa Diyos. Si Manny Pacquiao, kilala natin yan. Ang potential niya, nakita niya sa pagbaboxing. At alam nyo, isa siya sa mga billionaire sa ating bansa. At alam nyo ba ba't siya binibless ng Lord? Kinikilala niya ang Panginoon sa buhay niya. Pag nanalo siya, sa Diyos palagi siya. Si Sarah Geronimo, anong potential niya? Singing. Nakita niya, kahit successful siya, magaling sa kumanta, magaling sumayaw. Sabi niya, all of these are useless. This is not success. For me, success is you have God in your life. Si Sarah Geronimo, nakakonek ang Diyos sa buhay niya. Si Manny Pacquiao, nakakonek ang Diyos sa buhay niya. Si Alex Ayala, ina-acknowledge niya ang Diyos sa buhay niya. Why? Makikita mo, na-discover nila potential nila in different arena. Ito, tennis player. Ito, boxer. Ito naman, singer. Ikaw, alam mo ba kung anong potential mo? Bakit ka nandito? Dapat gisingin mo sarili mo. You must accept the challenge na you are a leader of leaders. Hindi ka dapat nakatunganga lang sa church. Face-to-face o online. Nandito ka na. Halukayin mo yung potential na nasa iyo kasi andyan ang backup mo, nandyan ang Diyos. You need to multiply leaders. Hindi yung nagmumultiply ka ng pangit na ugali. Nasa church ka na, marami ka nang narinig, puro ka complain, puro ka reklamo, inaaway mo leader mo, inaaway mo pastor mo, hindi ka nagiging asset. Burden ka at marami sa mga churches na ganyan. No? Nagmamagaling sa pastor. Kaya ang challenge sa mga ganyan, magpastor ka din. Tingnan natin kung kaya mo ring gawin. Di ba? Kaya ito'y challenge sa ating lahat. You are meant to progress. Kung saan ka ngayon, kung disciple ka, be a discipler. If you are a leader, be a leader of leaders. Kung tatay ka, disciple mo pamilya mo. Gisingin mo yung potential mo, then may pag-asa ang bansang Pilipinas, mga kapatid.
Dahil sinimulan mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kaya dapat useful ka kay Lord. Hindi ka lang listener at worshiper ngayon. You aspire, I want to be a leader. Gusto ko may contribution sa bansa. Pag nabago ang buhay ng maraming tao, wala nang kawatan, mga kapatid. Wala nang buhaya, puro tupa na. Diba? Nakita nyo po, kaya ang kalagayan ng ating bansa, kagagawan din to ng mga churches. Marami ngayon, puro na lang sayaw. Marami ngayon, puro na lang retreat. Puro prayer without winning souls. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyong kahalagahan ng progressive life. Ang progressive life pala, balanse yan. Hindi yung nagkamal ka ng malaking pera. Ang progressive life, dati attendee ka lang. Ngayon, because you love your country, now you are a leader of leaders and you are now a net leaders. Pag sinabi network leader ka, nagbubunga ka ng more leaders to handle people. Nakita niyo mga kapatid? We guide people for righteousness. We guide people to righteousness, not sa wickedness. Kaya kapag tahimik ang church ngayon, kakainin ng buong buo ang ating bansa. Ang anak at ang anak ng anak mo, may utang na. No? Kaya we must be a blessing today. Be a blessing to your family. Allow yourself to be useful before God. That is why ang progressive life is a blessing. Naging blessing ka sa next generation. Ang regressive life, tandaan natin, you are a burden. You are a liability. Matagal ka na nakakilala sa Diyos, until now, hindi ka ginagamit. Dinisplay mo lang ang buhay mo. Pinagmalaki mo pang Kristiyano ka. Regressive life yan. Kaya tandaan natin, as we close, let your life be a blessing to the next generation. Allow yourself to progress. Umunlad buhay mo pagdating sa bagay na spiritual, hindi lang sa mga bagay na material. Kaya sa ating pagtatapos, tandaan ninyo, I want to be a blessing to the next generation. Ang buhay ko dapat hindi ito pasaway. Kagamit-gamit ito upang ihanda ang susunod na generation. Maging mabuti ang bansang Pilipinas. If your life is a blessing, nakikita ang godly living, ang righteous living, ipapasa mo yan sa susunod na generation. That is why you are a leader now. Not only a listener. Kaya sa ating pagtatapos, God is the source of a progressive life. He helps those who work for their lives to progress. Tandaan natin, pinanggalingan ng pag-unlad ang Diyos. Tinutulungan niya ang mga tumutulong sa buhay nila na umunlad din. Kita nyo, we are partners, mga kapatid. Ang partner natin ang Diyos. Lahat tayo nakadesenyo na umunlad, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, all of us, mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan ang Panginoon sa mga awiting ito before I close in prayer. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you.
be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa sa mga kalooban mo, umuunlad ang buhay ng bawat isa. Not only in finances, not only in material things, but in spiritual things. Nais mo, Panginoon, umuunlad ang aming buhay espiritual, paglilingkod sa iyo. Na hindi habang buhay kami listener, habang buhay worshiper, but we are leaders, ginagamit para gabayan ang mga tao patungo sa buhay na walang hanggan. I pray na ang bawat isa sa amin maging contributor, maging asset, hindi mga spectator, hindi tagapalakpak lang, kundi may concern sa aming bansa at ang may mga concern sa bansang Pilipinas, handang gamitin ng Diyos to propagate the good news, the gospel of change. Lord God, bless all your people today na ang mensaheng ito maging eye-opener sa aming lahat, na it's time to wake up the church, na all of us must be a leader of leaders ginagamit sa iyong ubasan. I pray blessing to all your people today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.